Pero alam niyo yung feeling na hindi ko siya kasama. Excited si Chewon pumunta dito sa China. Nalulungkot ako para sa kanya talaga. Y-A-N-E-R-S is Shanners. Y-A-N-E-R-S is Shanners. So, day 1 dito sa China. And kung makikita nyo, ako lang mag-isa. Dami nangyari ngayon. Hindi ko kasama si Chewon, hindi ko kasama si Machete. Na dapat kasama ko sila dito, pero ako lang ang nakapasok kasi doon sa immigration, sa airport. Last year pa ako nag-apply sa immigration ng Certificate of Recognition ni Chewon para hindi na kami nag-extend ng kanyang visa. So, May 2024, last year pa ako nag-apply, and then ang tagal bago nila na-process. No? Ilabot ng ilang buwan. Bumalik ako doon ng October, bumalik ako ng December, bumalik ako ng February. So, February, sabi nila na i-release nila yung Certificate of Recognition ni Chewon. Napunta ulit kami ni Chewon doon sa immigration. And then sabi ko, pupunta kami ng China ng March 5. Kasalanan ng immigration dyan sa Manila. Dahil hindi nila naasikaso agad. May 2024 pa ako nag-apply para wala magkaroon ng problema yung visa ni Chewon. Pero 9 months, hindi pa nila nagagawa. So sabi ko, baka meron po kayo ibigay na letter sa akin na pwede kong i-present sa airport para alam nila na talagang pinaprocess nyo na, or kukunin ko na lang yung Certificate of Recognition. Wala daw. Wala daw ganon. Sad to say, hindi pinapasok si Chewon kasi yung sa visa niya. Iyak na iyak si Chewon. Actually, doon sa airport. Ayoko na tuloy. No? Kasi, syempre, gusto ko kasama sila. Pero, work Nakapag-commit na rin ako dito. Nakakahiya naman kung hindi ako pupunta dito dahil lahat na book na yung hotel and everything. So, ngayon, andito na ako sa hotel. Kakatapos lang ng dinner namin doon kay Papa Phil. Then, nagpicture pa, nagkwentuhan, ganyan. Lahat sila puro mga in-check, And, yung isa pang naging problema na talagang nakaka-stress talaga, yung luggage ko. Yung luggage na malaki, hindi ko nakuha dahil nakapangalan yun kay Machete. Itong luggage ni Machete ang nakuha ko kasi ito yung nakapangalan sa akin. Kasi bawat isang luggage, isang tao nakapangalan yung luggage. Yung malaking maleta na lahat, as in lahat ng gamit ko nandoon, yun ang hindi ko nakuha kasi hindi nila pinadala dito sa China, naiwan nila sa Manila kasi nga si Machete ay hindi natuloy. Lahat, mga toiletries, mga damit, lahat, mga makeup nandoon sa luggage ko na malaki. Kaya sabi baka bukas, sana bukas makuha yung luggage ko at mapadala nila dito. Sana, sana. Dahil kung hindi, wala akong susuotin. Ito lang yung as in meron ako ngayon. Lahat ng gamit ko nandoon sa malaking luggage na naiwan sa Manila. So, alam niyo yung stress. Alam niyo yun? Na parang, ano ba to? I was so ready. Napaka-ready naming lahat na umalis. Yung nangyari kay Cheo, natanggap ko na No? Total, babalik naman ako after 1 week. Para yung luggage. Diba? Yung luggage. Nasaan yung luggage ko? Wala akong gagamitin. Kaya nangyari, kanina, yung si Alice, yung lagi kong ka-message kay Papa Phil, sinamahan niya ako sa convenience store. And then, papahiramin niya ako ng mga gamit niya, mga toiletries, ganyan, mga skincare. Kasi as in, lahat ng skincare ko, lahat ng damit ko, charger ko, nandun lahat sa maleta na naiwan sa Manila. Ang dami nangyari ngayong araw na to, and then nahirapan pa ako sa data, makakonect, ang hirap makakonect dito sa internet kasi yung mga VPN nila, ganyan. Tinatry ko na maging okay pa rin. Pero itutour ko kayo dito sa hotel, kung saan ako nakapag-check-in. So, ito yung main door. So, ito yung kanilang shower area, yung kanilang toilet. Ayan. And may malaki silang salamin doon. Nandito yung kanilang sink. And this is the bed. Yan. Sobrang laki ng room para sa akin. Kaiyak ko lang. Kasi Si Chewon, naiisip ko si Chewon. Hindi ko rin siya matawagan kanina. Si Chewon, kasi nga, nagdi-dinner. So, ang mahina pa yung internet. Uwi naman ako, 1 week lang naman. Pero alam niyo yung feeling na hindi ko siya kasama. Excited si Chewon pumunta dito And then, araw-araw namin
pinag-uusapan. Araw-araw niya ako tinatanong. Tapos hindi pa siya nakasama. Nalulungkot ako para sa kanya talaga. Yun, syempre, lalakasan ko yung loob ko, no? Na ako lang, sana makuha ko yung luggage ko. Kahit bukas, para may gamit ako. Kasi ang hirap gumalaw na walang gamit. Na wala kahit ano. Chewon. Day 2. Time check, it's 9:30 ng umaga. Kagabi, hindi na ako naligo. Hindi na ako nag-wash ng hair ko. Siyempre, naghugas na lang ako. Yung dapat hugasan. Pero yung katawan, hindi na ako naligo. Wala akong gamit. Maliban doon sa suot ko na damit kahapon. Sinesave ko kasi yung sunuot ko na damit ko kahapon dahil baka susuotin ko ulit yun kapag hindi ko nakuha yung luggage ko. So, ang meron lang talaga ako ngayon, yung damit na sinuot ko kahapon sa airport, yun lang. Wala na. Yung mga susuotin ko sa shoot, sa video, wala din. Paggabi, nagtatry ako na mag-send ng message. Ang hirap makapasok ng mga messages. And then, sinabi sa akin kahapon na if ever talagang hindi ko makukuha yung luggage ko today, sinabihan naman ako na mag-order na lang online. So, i-list down ko daw lahat ng mga kailangan ko and then sila na mag-order lahat yun online. Actually, nahihiya ako dahil ang dami nilang ginawa for me. As in, hindi ko in-expect na ganun yung gagawin nilang pag-welcome sa akin, pagbigay sa akin ng flowers kagabi, pag-welcome sa airport, nung dumating ako sa airport. Ayan. Ang ganda ng flowers. From the airport, diretso kami sa Papa Phil Factory, na hindi naman siya mukhang factory, mukha siyang hotel. Ang daming food na hinanda nila. And then, yung mga staff nandun din, naghihintay, nag-welcome din sa akin yung staff. Yung may-ari ng Papa Phil, nag-welcome din sa akin. Yung mga boss doon, nag-welcome din sila sa akin kagabi. Na alam ko lang, pupunta ako dito para mag-work. Yung ganun lang, pero yung ganun klaseng pag-welcome, hindi ko na yun in-expect sa kanila. Kaya kahapon, kahit na sobrang masama yung pakiramdam ko, masama yung loob ko, dahil nga hindi nakasama si Chewon dito, nakakahiya naman kung magpakita ako ng hindi magandang mood sa kanila after all na ginawa nila na pag-welcome, which is naiintindihan naman nila yung nangyari. Kaya alam nila na bad mood ako, na hindi ako ganun na mukhang excited kagabi. Naiintindihan naman nila yon. I have to try my best kasi nandito na rin lang naman ako. Yung talagang grand entrance, no? Kahapon, kagabi sa factory. Thank you so much talaga. It's 2:30. Nag-lunch na kami doon sa room ni Alice. Dito pala dapat nakatingin. And then tomorrow, mag-start kami na mag-shoot ng video, mag-live broadcast, live selling. Pagbalik ko dito, na nakaayos na yung bed, ay may naglinis dito. Alam ko, nanonood si Chewon ngayon. And by the time na mapanood mo na itong video na to, tapos na lahat. Tapos na itong work na to. Yun na lang pala ko iniisip, na matatapos din to. Matatapos din lahat. Yun lang, matutulong muna ako. Ganyan yung delivery dito. Robot yung naghahatid ng food. May ganyan na rin sa Pinas, ang alam ko eh. Pero hindi ko lang alam sa mga hotels kung ganyan na rin. Sila yung mga nag-work kay Papa Phil. Bye-bye. Ayan, umalis na yung robot. Ayan! Nakuha ko na yung luggage. Ito yun! Ito yung luggage. Nandito lahat yung gamit ko. As in, lahat ng gamit ko andito. Actually, yung gamit din ni Chewon nandito sa luggage na to na hindi ko nakuha kagabi sa airport dahil nga hindi nakasama si Chewon at saka si Machete. Kaya, ito yung nakapangalan kay Machete. Nakuha ni Miss Alice. Nagpunta pa siya ng airport para makuha to. Alam ko pagod na pagod siya kaya sobrang thankful talaga ako na nandito na. Kasi bukas na ako magla-live stream. Bukas na rin yung video shoot na na-delay na supposed to be today. Bukas na lang din daw gagawin. Ngayon, kampante na ako kasi may magagamit na ako dahil talagang
Kahapon buong araw ko siya iniisip na sabi ko, papaano yan kung hindi makukuha yung luggage ko, wala akong susutin, wala akong gagamitin. No, talagang lahat mabilis kaya walang naging problema, nakuha naman agad yung luggage ko. Kaya sobrang thank you talaga kay Miss Alice ng Papa Phil. So ngayon, kakatapos lang namin mag-dinner. Time check, it's 9:30 p.m. Malapit lang yung factory dito, 15 minutes away lang dito sa hotel. Mas okay kasi di ka na babiyahe na masyadong malayo. Hindi na rin ako maliligo kasi ang lamig. Pero usually kahit na winter naliligo pa ako, tinatamad na ako maligo. Hindi naman ako lumabas, hindi naman ako nadumihan. Kay Chewan, ayan, nagbablog ako para din kay Chewan para mapanood niya to yung mga nagiging ganap ko dito kasi hindi ko siya nakasama dito sa China. Kausap ko si Chewan. Umiiyak si Chewan. Di ba, Libe, ilang tulog na lang naman. Hintayin mo ako. Sunduin mo ako sa airport. Sige, pag nasad ka, sad din si Mama. Mag-sleep ka na lang ng early, ha? Para bukas, ilang tulog na lang, di ba? Nag-vlog ako, pero konti pa lang. Para mapapanood mo. Hehehe.